Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang wakas ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ganito ang nasusulat, kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa, magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Tandaan ninyo, susuguin ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama. Kaya't huwag kayong aalis sa lungsod hanggang hindi kayo napagkakalooban ng kapangyarihan mula sa itaas. Pagkatapos, sila'y isinama ni Jesus sa labas ng lungsod. Pagdating sa Betanya, itinaas niya ang kanyang kamay at pinagpala sila. Samantalang iginagawad niya ito, siya na may lumalayo paakyat sa langit. Siya'y sinamba nila. Pagkatapos, sila'y nagbalik sa Jerusalem. Taglay ang malaking kagalakan. Palagi sila sa templo at dooy nagpupuri sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Father. Tayo po ay nasa ikatlong araw ng ating pagnonobena, paghahanda para sa kapistahan ng ating pong parokya. At ngayon ay nasa pagdiriwang tayo ng dakilang kapistahan ng pag-akyat ni Jesus sa langit. Matapos ang 6 na linggo na pagpapaalala sa atin o paghahanda para sa kanyang pag-akyat, ngayon ang panahon na iiwan na ni Jesus ang kanyang mga alagad para umakyat sa langit. Umakyat sa langit, ha? Tandaan niyo po, tanging si Kristo lamang ang may kakayanan na umakyat sa langit. Ang tao ay iaakyat sa langit. Wala sino man sa atin, maging ang mga alagad, maging ang mahal na birhen, ang may kakayanang umakyat ng kusa sa langit. Sila ay iniakyat sa langit dahil na rin sa awa, biyaya at grasya ng Diyos. So sa pagdiriwang na ito, muli din pinapaalalahanan tayo ng katotohanan tungkol sa langit. Totoo ang langit, totoo ang impyerno. Saan mo gustong pumunta? Yung gustong pumunta ng langit, pumalakpak nga po. Yung gustong pumunta ng impyerno, okay na yan. Matik na yan, no? Kasi pag tinanggihan mo ang langit, kahit ayaw mo sa impyerno, impyerno ka. Maniwala ka man o hindi, totoo na mayroon tayong pupuntahan pagkatapos ng buhay natin sa mundong ito. Sa langit o sa impyerno. Pero ang tanging hinahangad ni Jesus kung bakit siya isinilang, nagpakasakit, namatay, at muling nabuhay, para nang sa ganon, lahat tayo ay madala niya sa langit. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, gusto ni Jesus sa langit ka.
And tanong, gusto mo ba sa langit? Gusto nyo bang pumunta sa langit? Kailan nyo gusto? Gusto ba mamaya? Bukas? O pagkatapos ng fiesta? Tandaan nyo po, no? Para mas maintindihan natin ang diwa ng kapisahang ito ng pag-akyat ni Jesus sa langit, tingnan natin mula sa mga salitang akyat. Sabihin nyo nga po, akyat. Ulit, akyat. O, spell akyat. Akyat. So, anong mayroon dito para mas maintindihan natin itong pag-akyat ni Jesus sa langit? Una, assurance. Sabihin niyo nga po, assurance. Panghawakan natin yon. Kaya nga laging, nitong mga nakalipas na linggo, di ba? Laging sinasabi ni Kristo na, sandali lang akong makikita ninyo. Pagkatapos niyan, di nyo na ako makikita, pero makikita nyo ulit ako. Saan ba siya pupunta? Doon, sa langit. Kaya nga maging sa ating ebanghelyo, ang sabi dito, itinaas niya ang kanyang kamay at pinapala sila habang umaakyat sa langit. At pagdating sa langit, saan siya pupunta? Maluluklok sa kanan ng Diyos Ama. Nasa tabi na. Para saan? Para maging tagapamagitan natin. Kung naghahanap ka ng padrino, si Jesus yan. Kung naghahanap ka ng malakas para makapasok ka sa langit, si Jesus yan. Yan ang assurance natin. Si Kristo. Sabihin nyo nga ulit, assurance. Nakakatiyak tayo, nandun na siya. Sabi, di ba, no, naalala nyo, minsan sinabi rin na pupunta siya doon para ipaghanda tayo ng silid. Kapag handa ng silid, babalikan tayo, kukunin tayo. Maniwala ka dyan. Yan yung assurance na kapag nagsalita si Kristo, pag sinabi ng Diyos, mangyayari at gagawin niya. Assurance. Next letter ay K. At ano ang K? Kingdom o kaharian. Saan pumunta si Jesus? Saan umakyat? Sa langit. At sabi din, di ba, no? Sa langit, wala ka nang problemahin. Sa langit, wala ka nang mararamdamang sakit. Hindi ka na magugutom. Sa langit, wala ka nang asawa. Wala ka na ring anak. Bakit? Dahil lahat ay para ng at katulad na ng mga anghel. Tingnan niyo mga mukha ng katabi ninyo. Sa tingin niyo ba, nasa langit dahil mukhang anghel o yun ang naghihintay? Yun ang mayroon doon sa langit. Kaya ang susunod na letter ay Y. At ano ang Y? Yearning. Pag sinabing yearning, asamin mo, gustuhin mo, hangarin mo. Dahil dinescribe na nga sa atin kung ano ang naghihintay sa atin sa kaharian ng Diyos na ina-assure sa atin na po pwede nating mapuntahan. Yearnings. Pero kayo ba, ano ba wala po, no? Sa isang buong maghapon, naiisip nyo ba na sana, no, pagkatapos ng buhay dito, mapunta ako sa langit? Naiisip nyo ba yon? Kasi lagi tayong, di ba, kinatatakutan natin yung araw na pupunta tayo sa langit.
natatakot ka pero gusto mong pumunta sa langit. Pero parang sa buong maghapon, hindi sumagi sa isipan natin na ano kaya ang buhay sa langit? At makakapunta kaya ako sa langit? Yan. Kaya ang susunod na letter ay A. At ano ang A? Accountability. Sabihin nyo nga po, accountability. Ikaw yan. Walang iba. Hindi mo po pwedeng isisi o kaya naman iasa kahit kanino kung ikaw ay mapupunta sa langit o sa impyerno. Ang pwede nating magawa, ang pwede nating maitulong, gabayan, ipagdasal. Pero wala sa magulang mo ang kapangyarihan para ikaw ay mapunta sa langit o mapunta sa impyerno. Desisyon mo yan. Accountable ka dyan. Ikaw lang yan. Kahit pa sabihin mo na, dahil sa kanila, napilitan akong gumawa ng masama. Dahil sa kanila, kaya ako natulak lang akong gumawa ng masama. Ikaw yan. Dahil may desisyon tayo na ginagawa sa araw-araw. At sa bawat desisyon, ito ang magre-resulta din at yung consequences nito, mapupunta kaya ako sa langit? Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, kaya mo yan. Anong ginagawa ng Holy Spirit, di ba? Huling letter. Letter T. Ang T ay trust. Yung tiwala. Kanino natin dapat ipagkatiwala at kanino tayo dapat magtiwala? Walang iba kundi kay Kristo. Kahit gaano karami ang pera mo, kahit gaano karami ang ari-arian mo, hindi mo yan magagamit para sabihin na pasok ako sa langit. Kahit sinong tao ang kapitan mo, ang dikitan mo, kahit kanino ka pa makipagrelasyon, hindi yan ang magdadala sa iyo sa langit. Magtiwala ka kay Kristo. Magtiwala tayo kay Kristo. Siya lang ang pwede natin asahan para makabalik tayo sa langit. Kaya sabi po, nawa, pakinggan natin, sabi sa unang pagbasa, sabi ng anghel doon sa mga alagad, anong tinitingala-tingala ninyo? Hindi tayo pwedeng tumunganga dahil mayroon tayong misyon. Ang misyon natin, ipalaganap, ibahagi natin ang salita ng Diyos. Kung paano ang sabi ni Kristo na sa pangalan niya, sa ating ebanghelyo, ang pagsisisi at kapatawaran ay dapat ipangaral sa buong mundo. At panghuli po, muli sa ikalawang pagbasa sa sulat sa mga taga-Efeso, bakit tayo dapat magtiwala kay Kristo? Dahil si Kristo ang binigyan ng kapangyarihan, ano bang word ito? Yung kapamahalaan. Lahat ng kapangyarihan, kapamahalaan ay ipinagkaloob kay Kristo at si Kristo ang magdidesisyon kung ano at kung saan tayo mapupunta. Pero ang malinaw po, gusto ni Kristo, sa langit tayo mapunta. Kaya nga sabi, abangan ninyo sa susunod na linggo ang pagbaba ng Espiritu Santo. Sabi niya, hindi ko kayo iiwang nag-iisa, hindi ko kayo iiwang nangungulila, kasi tandaan niyo po habang naghahanda siya doon, habang
pinaghahanda yung ating pagdating, tutulungan tayo ng Espiritu Santo para nang sa ganon, pag dumating si Kristo, handa na tayo. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, maghanda ka na. Maghanda. Pwedeng after 5 years, after 10 years, after 100 years, pero kailangan maghanda. Hindi pwedeng wala tayong iniisip na ganito. Magtatag-ulan na, hindi ka pa naghahanda. Magrereklamo ka na naman ng puro baha, puro baha. Parang ganun din. No? Araw-araw, kailangan maging handa. Pero araw-araw, gagawin mo kung ano ang mission mo. Maging ina, maging ama, maging anak, maging mabuting mamamayan, yun ang mission natin. Kapag nangyari na yan at natapos na, makakatiyak tayo. Kasama ang lahat ng mga alagad, ang mahal na Birhen, doon tayo magpupuri sa langit. Amen.